Hello guys! Welcome to my channel! So siguro nagtataka kayo kung nasaan ako. Nasa Harrison Lake ako ngayon because it's Good Friday. And today is the first day ng advance polling sa election dito sa Canada. So kung hindi pa kayo nakakaboto, sana panoorin nyo muna itong video na to kasi gusto ko i-share kung ano yung saloobin ko this upcoming election. And para na rin magkaroon kayo ng idea kung sino yung boboto ko ngayong election. Medyo controversial tong topic na to. Kasi it's about politics and kayong mga Pilipino, kung nandito kayo sa Canada at eligible na kayo para bumoto, you can help shape the future of this country by voting. So, medyo controversial tong topic na to at alam ko hindi lahat mag-agree sa akin. So, malamang makatanggap ako ng mga maraming bash. At malamang din may mga mag-agree sa akin. Pero, gusto ko lang i-share kung bakit ako boboto at sino ang posibleng iboto ko ngayong upcoming election. So kung di pa kayo bumoto, please watch this video. Sabi ko nga kanina, kung kayo ay Pilipino na Canadian citizen na and may kakayahan kayong bumoto this coming election sa April 28, you can help shape the future of this country. Kasi guys, you have to ask yourself, for the past 10 years of the current government, ano yung mga nangyari dito sa Canada? Well, dumating kami rito, sabi ko nga, 2016. So, that's almost 9 years ago. And back then, hindi pa ganun kataas yung cost of living eh. Mababa pa lahat. Pero after 10 years, ano yung mga naranasan natin? Isa-isahin natin sila. So for the past 10 years, ano yung mga naranasan at na-experience namin dito sa Canada? Unang-una yung cost of housing, lumobo. Napakamura lang dati ng cost of housing at ngayon, ang mamahal na umabot na sa 1 million. At the very least dito sa British Columbia kung nasaan kami. Tapos may mga rally din. Here, there, and everywhere. Kahit saan may rally na lang. Especially yung mga pro-Hamas na mga rally. Nagkakagulo na. Laging may rally sa mga downtown, sa mga main cities dito sa Canada. Tapos yung cost of living. Nagtaasan na rin. Grabe ang tinaas. Yung inflation. Tapos yung homelessness. Napakarami ng homeless dito sa Canada, especially pag napunta ka sa mga main cities. Makikita mo yung mga homeless. Sobrang dami na nila. Tapos biglang tumaas yung crime rate dito sa Canada kasi nga nandyan yung catch and release system ng liberal government kung saan kahit heinous crime na yung ginawa ng isang tao, nakakapag-bail pa rin sila. Kahit ilang beses nakakapag-bail sila. Tapos may mga racism din kami na-experience, especially yung mga Jewish, mga anti-Semitist nakakaranas ng racism dito sa Canada. And then, puro gastos ang ginagawa ng government pagdating sa mga foreign aids. Labas ng pera yung government sa pagtulong sa ibang bansa. Pero at the same time, yung mga homeless nga dito sa Canada, hindi naman nila natutulungan. Parami yung mga homeless dito sa Canada. And then, ang isang napatunayan ng pag-i-impose ng tariff ni Donald Trump sa Canada is masyadong reliant ang Canadian economy sa US. Na kapag nag-impose ng tariff si Donald Trump or nasira yung pagiging trade partner ng Canada at saka ng US, na-expose yung mahinang economy ng Canada. Kasi nga masyadong reliant ang Canadian economy sa US. Tapos kung titingnan natin itong news na to, about 10 years ago, ang Canada, ang mga middle class dito sa Canada, ang masasabi natin may pinakamagandang uri ng pamumuhay sa buong mundo. That was 10 years ago. And ngayon, kami mga middle class dito sa Canada, kahit bahay man lang, hindi kami makabili or hirap kaming makabili dahil hindi sumasabay yung cost of living sa sahod na nakukuha namin. So kung pag-iisipan mo nga, from 10 years ago na kung saan the middle class here in Canada is one of the best in the world, after 10 years of this current government,
ang laki ng ibinagsak ng current lifestyle ng mga middle class. To the point na talagang nagtitipid na sila, tapos nandiyan din ng too much immigration na kung saan sobrang dami ng mga immigrants na pinapapasok dito sa Canada. To the point na pati yung mga local students na naghahanap ng trabaho, hindi na sila makahanap ng trabaho kasi nga kinukuha na ng mga foreign workers yung trabaho nila for cheap labor. Kaya doon pa lang makikita natin na pagdating sa mga startup jobs or sa mga starting jobs ng mga students and sa mga middle class nga, hirap na hirap yung mga mamamayan dito sa Canada. So kung nandito kayo sa Canada for the past 10 years, alam nyo kung sino yung may dahilan kung bakit for the past 10 years bumaba ang lifestyle dito sa Canada, tumaas ang cost of living. And ako, ang iboboto ko is yung party na nag-o-offer ng pagbabago. Hindi ko iboboto yung party na siyang current government ngayon kasi kahit mangako sila ng mangako, it's proven na for the past 10 years, hindi nila napanindigan yung mga pangako nila at lalong bumagsak yung way of life dito sa Canada. So I will take my chance and boboto ko sa party na i-address yung mga sinabi kong naging problema ng Canada for the past 10 years. Alam niyo na yon, hindi ko sasabihin kung anong party yon kasi kung nandito kayo sa Canada, alam niyo kung sino yung party na tinutukoy ko. Nandun si Rai Rai. Kasi I think another 4 years of this current government, lalong maghihirap yung pamumuhay namin dito sa Canada. So I will take my chance for the future of my kids and I will vote for a change. At saka yung current party ngayon, alam mong hindi popular yung mga policies nila kasi kinokopya nila yung policy ng kalaban nila ngayon, like yung axe the carbon tax, axe the GST tax, yung pagre-remove ng mga inter-province trading barriers. Kinokopya to ng current government sa pinaka-opposition nila ngayon. So alam mo na yung mga policies ng current government hindi effective, and dahil kinokopya nila yung policy ng opposition, alam mo na alam mo na yung opposition ang may better chance na mag-offer ng pagbabago dito sa Canada. Right now, ang ginagawang pantakot ng current party is si Donald Trump daw eh. Si Donald Trump ang pinaka malaking crisis na kakaharap ng bansang ito. Pero nagkakamali sila eh. Kasi si Donald Trump ang kanyang iniintindi ang Amerika. So nakafocus lang siya sa Amerika. Ang problema, hindi kay Donald Trump kasi kakaupo lang ni Donald Trump eh. Hindi siya yung nag-cause kung bakit bumagsak ang economy ng Canada. Ang nag-cause ng pagbagsak ng economy ng Canada for the past 10 years is yung current government. So yung policy ng Canada for the past 10 years ang may problema kaya bumagsak ang economy ng Canada at hindi si Donald Trump. So kung pinantatakot nila si Donald Trump, hindi ako kumbinsido eh. Hindi siya yung dahilan kung bakit bumagsak yung way of life dito sa Canada. So I will vote for a change. Canada first. Alam nyo na kung sino yan. So there you go guys, yun lang yung masasabi ko pagdating sa issue na to, and I'd like to remind you na opinion ko lang ito and lahat tayo may kanya-kanyang opinion. So kung iba yung opinion sa akin, please don't bash me naman. And leave your notes na lang or mag-leave kayo ng comment para mabasa natin kung bakit iba yung opinion nyo sa opinion ko. So I hope nag-enjoy kayo guys, and please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, and drop your comments, especially kung anong kuro-kuro nyo pagdating dito sa election na to. So siguro ang ilan sa inyo nakaboto na pagdating sa advanced polling na nagsimula last Friday hanggang Monday, and kung hindi pa kayo nakaboto, ang huling araw para bumoto is on April 28. Please bumoto kayo and vote for a change. Hindi lang para sa sarili nyo, kundi para sa mga anak nyo na nandito sa Canada, para magkaroon sila ng magandang future at para magkaroon sila ng chance na makabili ng sarili ng property in the event na makagraduate sila sa kanilang pag-aaral. So, there you go guys. I hope nag-enjoy kayo. Hanggang sa susunod ulit. Bye! Dito tayo ngayon para bumoto. Yun. Election Canada. So, yun. Nakaboto na kami.
And we are voting for a change! Basta alam na kung sino yun. Hindi yung current government ang binoto namin. Gusto namin ng pagbabago for our future. For the kids' future. Right, Mami? Yes. Yeah, hopefully manalo siya.